Mainit pa rin ang kontrobersya sa politika sa Camarines Sur kung saan nagbabanggaan ang angkan ng mga Villafuerte. Ang ilang kandidato, duda naman sa away ng pamilya. Nakatutok si Ruth Cabal. Ilang eleksyon na ang alitan ng mag-amang Representative Luis Villafuerte at Governor El Rey Villafuerte ng Camarines Sur. Hindi na iba itong eleksyon 2013. Dahil last termer na sa pagkakagobernador, si El Rey, tatakbo naman siyang kongresista ng 2nd District ng Camsur. Ang tatakbo namang gobernador ang 24 na taong gulang na anak ni El Rey na si Mix sa ilalim ng Nationalista Party. Ang kalaban ni Migs ang mismong lolo niya na tatangkaing bumalik sa pwestong hinawakan na niya ng 18 taon. Tapos na rin kasi ang term niya bilang kongresista ng 3rd District. Malaki ang kumpiyansa sa akin ng mga tao. Dahil naman, alam naman nila na ang aking kwalifikasyon, ang aking eksperyensya, and more importantly, ang lahat ng mga projects na nadala ko dito. Si Migs Villafuerte nakuna ng GMA News sa isang event pero tumangging magpa-interview. Sa isang text message, sinabi ni Governor El Rey, nagdesisyon na silang mag-ama na wag nang magkukomento at magpapa-interview. Hindi raw ito maganda para sa kanilang pamilya. Mahirap man daw banggain ang mga Villafuerte, sumabak pa rin sa gubernatorial race si dating Solicitor General Anselmo Joel Cadiz, ang pambato naman ng Liberal Party. Duda raw siya sa away pamilya ng mga Villafuerte. Binakuran niya lang yung apo para wala nang lumaban na iba. Third time lucky na sila kung maniwala pa ang tao na nag-aaway-away sila. Ang aking ino-offer sa taong bayan ng Camarines Sur ay tunay na makapili sila. Pero ang nakatatandang Villafuerte, pinanindigan ang sama ng loob sa anak at apo. Yan ay nakakahiya sa aming pamilya. Meron bang political dynasty na dalawang mag-anak? Ang isa mananalo, isa matatalo? Meron bang dynasty of one? Kumakandidato rin sa pagkagobernador ng Camsur sina Jose Pelo ng Kilusang Bagong Lipunan at William Iliw-Iw bilang independent. Umaasa ang maraming Camarinense na labas sa away politika, away pamilya, maging pangunahing isyu pa rin ngayong eleksyon 2013 kung paanong matutugunan ang kahirapan. Sa datos ng gobyerno, pangatlo ang Camarines Sur sa pinakamahirap na probinsya sa Bicol Region. Pagkain, trabaho, ganyan. Siguro po para sa akin yung education, saka yung sa mga teachers po. Siguro nagdagan nila yung sahod. Pwede nga pong magpaano rito ng hospital Hospital po, yung para pong pangmasa lang po. Mula sa Pili, Camarines Sur, Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.